Sa salamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Iyong Diyos at Panginoon. Nang ika'y walang katulad, nang ika'y di napagkato, mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri ang ilang Diyos sa Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nakakapagod, mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nakakapagod, mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Purihin ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Hallelujah. So, praise God sa inyong papuri sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Bible study. Sabi po sa 1 John 5:14-15. Ito po, nabanggit po kanina sa panalangin ni Pastor Mel. Itong verse na to. Ito po, ang sabi doon sa verse 14, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked for. Ayun po, maliwanag po rito na kung ang ating mga panalangin ay ayon sa kalooban ng Diyos, may kasiguraduhan po tayo na ito'y naririnig niya, at dahil naririnig niya, ating pong makakamit ang ating mga panalangin. Kung maalala po natin tungkol sa kalooban ng Diyos, ang Panginoong Hesus po, nung narito pa siya sa lupa at lumakad dito sa lupa kasama ng mga disipulos, kasama ng mga tao noon, nag-ibang po siya ng maraming examples sa atin na kailangan po tayo bilang mga tagasunod niya ay laging nasa gitna ng kalooban ng Diyos, lumalakad ay sa kalooban ng Diyos. Ang ilan sa mga example makikita natin, una sa John 6:38, sabi ng Panginoon doon, Panginoong Hesus, sabi niya, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Sabi rin po ng Panginoong Hesus sa John 4:34, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Makikita po natin, nakasentro po ang buhay ng Panginoong Hesus sa kalooban ng Diyos, at ang maganap ang kalooban ng Diyos, ang pinagagawa ng Diyos sa kanyang buhay. At sa Matthew 6:9-10, sabi rin po doon, nung nagtanong ang mga disipulo, Panginoon, turuan mo kami kung paano manalangin. Dahil nakita po nila ang kapangyarihan meron pag nananalangin ng Panginoong Hesus. Sagot agad ang natatamo niya. Kaya naman po ito ang mga tinuro niya. Unang-una po,
Sabi niya dito sa verses 9 and 10, in this manner, therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. Ayun na naman po, tinuturuan niya na upang maging matagumpay ang ating mga panalangin, kailangan po ang naisin natin ay ang maganap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay kung tayo nananalangin. At panghuli pong example sa Luke 22, verse 42, sabi po doon ng Panginoon, Father, if it is your will, ito po, yung gabi bago siya namatay, nanalangin siya. Bago siya ipako sa krus, nakita niya na kung anong mangyayari. Kinabukasan, siya nga ay parang isang Lamb of God na i-offer ang buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ang sabi niya doon, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Kaya naman po, nakasubmit po talaga ng buong-buo ang Panginoong Hesus, maging ang kanyang buhay, ay kaya niyang ibigay para maluwalhati at maganap ang kalooban ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit. Hindi po ang kanyang sariling kalooban. At dito po sa mundo natin, napakarami pong hindi kasiguruduhan. Marami pong nangyayari, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, mga gera, mga kalamidad, nag-i-snow, yung mga dating disyerto, nag-i-snow na, yung mga naman, yun namang hindi nag-earthquake, yun namang magkakaroon ng mga baha, binabaha na ang mga dating hindi binabaha. In this world of uncertainties, the safest place to be in is to be in the center of God's will. Kaya importante po na tayo ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos sa araw-araw natin pamumuhay bilang mga Kristiyano. Alalahanin po natin ang istorya ni Propetang Elijah nung panahon ng taggutom. Ang nagpakain sa kanya ay ang ibon. Ang mga ravens ang nagbigay ng pagkain sa kanya at araw-araw. Nung inutusan siya ng Diyos doon, God led Elijah to a dry land called Cherith, east of the Jordan. Makikita po yun sa verse 16, Kings 17 verse 3. At sinabi rin po ng Diyos kay Elijah that he will drink from the brook and ravens will give him food. Makikita po natin sa 1 Kings 17:4. Kaya naman po, kahit na tagtuyot, dahil po nasa gitna siya ng kalooban ng Diyos, sinunod niya kung anong gusto ng Diyos sa kanyang buhay, meron po siyang pagkain sa araw-araw. Ang isang ibon po, ang raven, ang nagpakain sa kanya, nagbigay ng pagkain. At ang brook, ang nagbigay naman ng inumin sa kanya. Hindi siya nagutom, hindi siya nauhaw sa gitna ng tagtuyot, taggutom. Ganun po ang mangyayari sa atin. Kahit na anong mangyari sa ating bukas, anong mangyari sa paligid, magkagera, mabomba ang paligid natin. Hindi po tayo dapat matakot kung tayo nasa gitna ng kalooban ng Diyos sapagkat siya po ang mag-iingat sa bawat isa sa atin. Sinabi rin po sa Ephesians 5 verses 15 to 20, See then that you walk circumspectly. Ito po yung binasa ko kanina rin. Not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Sa gitna po ng kasamaan dito sa paligid natin, ito po importanteng mangyari sa verse 17. Kailangan maunawaan daw po natin ang kalooban ng Diyos. Maging matalino daw po tayo at unawain ang kalooban ng Diyos. Sabi sa verse 18, And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ngayon po, dahil po napakahalaga, hinihikayat po tayo ng Bible na ma-understand ang will of the Lord, ang God's will. Ito po ang tatalakayin natin ngayong gabi. God's will according to the Bible. Ano ba ito? For mankind, ito po ang kalooban ng Diyos sa buong sanlibutan, sa buong sangkatauhan. Sa 2 Peter 3:9, sinabi po doon, The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.
Ito po ang kalooban ng Diyos sa sanlibutan, sa sangkatauhan, na lahat po ay maligtas at hindi po mapahamak. Kaya naman po, hindi naman po siya nagmamadali. Iniintay niya po ang marami upang sila'y makapagsisi at magbalik loob sa Kanya upang sila ay hindi mapahamak, mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kung hindi, sila ay magsisi at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad din po ng sinabi niya sa buong sanlibutan doon sa 1 Timothy chapter 2 verses 3 to 4. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ito nga po ang kalooban ng Diyos, God's will, na lahat ng tao ay maligtas at magkaroon ng hindi po mapahamak at matutunan nila ang katotohanan na magpapalaya sa kanila. At yan po ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang katotohanan na si Kristo Jesus lamang ang makakapagsalba sa atin, hindi po kahit na anong pangalan o organisasyon, kundi ang pangalan lamang po ng Panginoong Jesus. At sa atin pong mananampalataya, ito naman po ang maliwanag na kalooban ng Diyos para sa atin. Sa 1 Thessalonians 4:3, sabi po doon, this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. Sabi rin po dito sa 1 Thessalonians 5:15 to 18, see that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good both for yourselves and for all. Huwag daw po nating gantihan ang kasamaan. Kung hindi po, kailangan po gantihan natin ang kabutihan, ang kasamaan, para sa kabutihan natin at para sa kabutihan ng lahat. Verse 16, sabi po doon, rejoice always, pray without ceasing, and in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ito daw po ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang hindi po, ito po, mula verse 15 hanggang 18, yan po dapat ang ginagawa po natin. At sabi rin po sa Colossians 3, verses 12 to 14, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Ito po, kung meron pong unforgiveness sa atin, tanggalin po natin, isuko natin sa Panginoon. Katulad din po ng pagpapatawad sa atin ng Panginoong Hesus. Yun din po ang dapat daw nating gawin. At kailangan po put on tender mercy, sabi sa verse 12, kindness, humility, meekness, long-suffering. Hindi po yung nagpo-post po tayo sa mga Facebook ng mga hindi dapat nakikita ng, halimbawa po may nagbigay ng sakit sa kalooban natin, hindi po natin ipopost sa Facebook yung mga ginagawa nilang hindi maganda sa atin. Kung hindi po, dapat po in meekness, in humility, in kindness, in tender mercies, long suffering, bearing with one another and forgiving one another. Imbis po na tayo nagpapahiya sa social media ng mga umapi sa atin, sumakit sa atin, patawarin po natin sila. Imbis po na kinukwento natin sa ibang tao kung paano po tayo sinaktan, paano po kasama ang ginawa sa atin, dapat po tayo nagpapatawad at sinusuko pa natin ang Panginoon Diyos at ginagantihan po daw natin ng tender mercies, kindness, humility, meekness, long suffering. Yan daw po ang gusto ng God's will sa buhay natin. Sa verse 14, but above all these things put on love, which is the bond of perfection. Yan po ang kalooban ng Diyos. In general, sa lahat ng mananampalataya. Ngunit po, marami po sa atin siguro nagtatanong sa specific situation ng kanilang buhay. Kaya naman po pag-uusapan din po natin yan, yung specific. Yung kanina po mga binasa po natin ay ang general God's will sa mga mananampalataya. Ngayon naman po pupunta po tayo how to discern God's will for me on a specific situation. Una po, basahin po natin sa Romans 12, 1-2. Sabi po doon, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God,
because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person. But by changing the way you think, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Ayun po, makikita po natin sa verse 1, sabi po doon, knowing God's will for a believer, begin with presenting your bodies as a living sacrifice. Give your whole being to God, your physical body, your personality, your past, present, and future, your mind, your words, your finances, everything. Ang kailangan po nating gawin upang marinig po natin ang anong kalooban ng Diyos sa tinatanong natin sa specific situation, kailangan po total surrender sa Kanya. Willing tayo na sumunod talaga, na ganapin talaga yung kalooban niya, katulad po ng Panginoong Hesus. Sabi po ng Panginoong Hesus, I am here to do the will of the one who sent me. My food is to do the will of the Father who sent me. Laging po ganun ang sinasabi ng Panginoon. Kung ready po ang puso natin to do the will of God, ayan po ang unang requirement. Paano po natin makikita ang tunay na kalooban ng Diyos, hindi po ang kalooban natin. Minsan po kasi maaring napaglilinlangan tayo ng ating mga sarili, kung kaya akala natin kalooban ng Diyos yon, dahil hindi pala tayo nakahanda na harapin, tanggapin kung anong kalooban ng Diyos at gawin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya importante po siguraduhin natin na nakasuko tayo sa Panginoon buong pagkatao natin, that He is the Lord of all or not at all. Kasi po pag may isang area na hindi tayo sinusuko, hindi siya tunay na Panginoon ng ating buhay, tayo pa rin kasi hindi po 100%. Dapat po 100% upang siya ay tunay na maging Panginoon natin. Kaya naman po, pangalawa, ang sinabi po sa Romans 12 verse 2, do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Kailangan po hindi po natin gagayahin kung ano ba yung kalakaran ng sanlibutan, ano bang mga behavior nila, ano ba ang ginagawa nila, pag ginawa nila yung, pag nakakaharap sila ng ganong mga problema, ganong mga bagay-bagay, ano ba ang ginagawa ng sanlibutan. Dapat hindi iyon ang maging batayan natin sa ating pagdedesisyon sa buhay kung ito nga ay kalooban ng Diyos. Example po, hindi po dapat tayo sumasang-ayon sa kalakaran ng mundo na para mapabilis ang kanilang mga papeles, nagkakaroon sila ng mga padulas, ng lagay, bribery. Hindi po kalooban ng Diyos yun, hindi po yun ayon sa salita ng Diyos. O kaya naman nakasalalay sila sa mga manghuhula, o kaya tumatakbo sila sa mga manghuhula doon sa Quiapo, o kaya nagsusuot sila ng kung ano-anong anting-anting, o kaya kailangan nilang tapakan yung kapwa nila upang sila ay umasenso, kailangan siraan nila yung ibang tao. Magsisinungaling sila, gagawa sila ng istorya para masiraan lang yung ibang tao. Bilang mga mananampalataya, hindi po dapat tayo umaayon sa mga ganong gawain ng mundo. Dapat po iba tayo. Dapat po ang gagawin natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat po mabago ang pag-iisip natin na ng salita ng Diyos. Mahugasan tayo ang pag-iisip natin ng salita ng Diyos. Sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, sa Amplified Version po, ang ganda po ng pagkakasulat dito. Sabi po doon, all scripture is God-breathed, given by divine inspiration, and is profitable for instruction, for conviction of sin, for correction of error, and restoration to obedience, for training in righteousness, learning to live in conformity to God's will. Ayun po, both publicly and privately, behaving honorably with personal integrity and moral courage, so that the man of God may be complete and proficient, outfitted and thoroughly equipped for every good work. Ayun po, kailangan po natin ang salita ng Diyos ang gagabay ang sa ating mga buhay, anong dapat gawin upang malaman po natin ang kalooban ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ang magiging pamantayan ng ating buhay. God will never guide you in a way that is contrary to His word.
Alam po natin kung salungat sa sinasabi ng Biblia, hindi yun kalooban ng Diyos. Kaya po ang ating batayan, kung kalooban nga po ng Diyos ito ba ay ayon sa salita ng Diyos, ayon ba to sa pamantayan ng Diyos o hindi? Kung hindi po yung kalooban ng Diyos. God will speak through His written word. So every idea, every decision, every teaching can be tested by the word of God in order to know whether it is wrong or right. This doesn't mean you just randomly open your Bible looking for an answer that fits your question. That's a dangerous and faulty method for determining God's will. Hindi po parang gagawin natin yung Bible katulad dati na bubulat-latin natin ganon, tapos ituturo natin itong kalooban ng Diyos. Hindi po ganon. Dapat po meron tayong Bible plan kung sinusundan natin yung pagkasunod-sunod ng Bible. Kaya po gagamitin po natin yung mga Bible app. Marami pong mga Bible plans doon na tutulong sa atin kung paano po magbasa ng Bible ng sunod-sunod na systematic way. Hindi po yung para nating ginagawang ruleta yung Bible. Kailangan po pag sunod-sunod para po makita natin yung kabuuan ng salita ng Diyos, yung mga pangyayari in chronological order. Better to take the time to read and understand God's word and then He will speak to you. Ayun po, kung meron po tayong binabasa, dapat po chapter by chapter, verse by verse po yung pagbabasa po natin para hindi po tayo naliligaw. At tuloy-tuloy po, wag po tayong titigil hanggat hindi po nangungusap sa atin ng Panginoon. Press on toward the goal na marinig natin kung ano ang kalooban ng Diyos at magpapakita po siya sa atin dahil yun po ang pangako niya. Sabi po sa Philippians 2:12-13, Dear friends, you always followed my instructions when I was with you, and now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and in fear. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Kaya po may kasiguruhan tayo na God is at work in us, giving us the desire and the power to do what pleases Him. Kung ano po yung kalooban ng Diyos, meron pong inner promptings of the Holy Spirit. The inner prompting of the Holy Spirit gives us a sense of God's leading, the desire to do His will. Yun po ang nangyari noon sa Acts 16:6-7. Makikita po natin sila Paul. Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Kaya naman po, pagkatapos daw po nilang makapag-share doon sa Phrygia and the region of Galatia, hindi daw po sila pinahintulutan ng Holy Spirit na magpunta sa Asia to preach the word sa Asia. Sa verse 7, sabi doon, after they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. Ayun na naman po. Yun po, ang sinasabi po ng Bible scholars doon na forbidden by the Holy Spirit at yung Spirit did not permit them. Yun po ang tinutukoy dito na promptings of the Holy Spirit. Kaya makinig po tayo sa promptings of the Holy Spirit. Last week po, nakita po natin yung example po, sabi po ng Panginoon sa John 10:27, I know my sheep, and my sheep listens to my voice, and they follow me. Sabing ganon. Kaya alam naman po natin, the more we spend time with the Lord, the more we spend time with Jesus. And because the more we spend time with Jesus, we get accustomed sa boses ng Panginoong Hesus. At alam din po natin ang promptings ng Holy Spirit sa atin dahil po we spend more time in prayer and in the Word. Ayan po ang isa sa mga paraan na sinasabi sa atin ng Panginoon ng kanyang kalooban. Minsan po hindi po feel good experience ang ililid sa atin ng Holy Spirit, katulad pag tinatanong natin tungkol sa tithes and offerings. Minsan po sa akin po, pag malaki po yung inuudyok ng banal na espiritu na ibibigay,
Minsan po, 'di ba, merong struggle sa puso natin kasi mahirap pakawalan yung malaking halaga ng salapi para ibigay sa gawain ng Panginoon. Pero po, makinig po tayo kung iyon po ang galaw ng Holy Spirit. Baka yun po ang prompting ng Holy Spirit. Minsan po kasi hindi masarap sa pakiramdam yung pinapagawa niya sa atin, pero kahit ganon, yung pa rin ay prompting ng Holy Spirit. Kaya dapat po lagi po tayong filled with the Holy Spirit para nare-recognize natin kung yun nga ay galing sa Holy Spirit. Sa Philippians 4 verses 6 to 7, sabi po doon, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Ito po, isa po na mangungusap ang Panginoon pagkatapos po natin seryosong nanalangin at humilingin ng gabay sa Kanya para sa isang bagay kung kalooban niya. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa puso niya kung ano ang gusto niyang ipagawa sa buhay natin. Tulad ng sinasabi dito sa verse 7, then you will experience God's peace. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. God speaks through giving us His peace. This deep-seated, God-given peace comes in spite of the obstacles or the odds. Regardless the risk or danger, it's almost like God's way of saying, I'm in this decision. Press on, trust me through it. Sabi nga po, katulad ng nangyari po kay Esther, buhay niya nga ay nakataya kasi po, ang dapat niyang gawin, haharap siya sa hari tungkol sa problema na pinapapatay nga ang buong lahi ng mga Israelita. Kasi nung panahon na yon, hindi ka basta-basta pwedeng humarap sa hari. Excuse me. Kung hindi ka pinapatawag ng hari, hindi ka pwedeng humarap. Maaring maging buhay mo ang kapalit nito dahil kung wala sa mood yung hari, tapos humarap ka sa kanya, pwede kang ipapatay ng hari o kaya ipakulong. Pero yun ang gagawin ni Esther ng time na yun para maabatan niya, para mapigilan niya yung pagpapapatay sa mga lahi ng mga Israelita, sa lahat ng Jews. Kaya naman sabi niya, if I perish, I perish. Kaya yun po ang mangyayari sa atin. Pag may kapayapaan na ang binibigay ng Diyos, kahit po anong mga negativity ang sa paligid-ligid natin, may peace pa rin tayo. Kasi alam natin na yun nga ang pinagagawa sa atin ng Diyos. Kaya dapat natin gawin at sundin. Sabi naman po, susunod po, Proverbs 27 to 17, sabi po doon, as iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. God speaks through the counsel of wise, qualified, trustworthy people. Kaya po minsan po ginagamit po ng Diyos ang ibang tao, lalo na po yung mga marami nang nadaanan sa buhay, yung mapagkakatiwalaan natin, yung malalim na sa Panginoon, yung po ang minsang kinakasangkapan ng Diyos upang sabihin sa atin ang kanyang kalooban. Lalo na po yung wala naman siyang mapapala, sasabihin niya sa iyo itong kalooban ng Diyos o kaya iko-correct ka, wala naman siyang mapapala. Yun ang ginagamit minsan ng Diyos upang ipaalam sa iyo ano ba ang gusto niyang gawin sa iyo. Kaya kailangan maging open tayo, maging humble tayo sa mga tao na trustworthy people, na pwede nating matanggap sa kanila ang confirmation ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya maging open po tayo sa kanila. As iron sharpens iron, yun din po ang mangyayari dapat sa atin patungkol sa mga ibang tao na may malasakit sa atin. God speaks through the counsel of wise, qualified, trustworthy people. Usually such individuals are older and mature than we are. Furthermore, they have nothing to gain or lose. This also means that they are often not in our immediate family. Immediate family members usually don't want us to do something that will take us away from them or cause us or them discomfort or worry. Kaya ayun po, dapat po hindi tayo
subjective or dapat po objective tayo. Ano bang kalooban ng Diyos? Minsan gagamitin yung kapamilya, minsan hindi din po. Minsan, nung nabubuhay pa po si nanay ko, ano po, siya po ang one of my qualified trustworthy people kasi consistent po ang kanyang walk kay Lord. Kahit na po may sakit na siya, may time pa rin siya mag-devotional time, magbasa ng Bible, manalangin. Kaya naman po, pag meron akong kailangan na desisyon noon, isa sa mga confirmation, tinatanong ko po ang nanay ko ano sa tingin niya at pinapanalangin niya po yun. Kung ano po ang sasabihin ng nanay ko, alam ko po na galing sa Diyos dahil alam ko po na siya ay nananalangin kaya nakikinig po ako. Bago po ako magdesisyon noon, tatanungin ko muna siya. At lagi naman po tama ang sinasabi niya, kaya naman po purihin ang Diyos kung ginagamit niya ang mga tao sa paligid natin, lalo na po ang mature believer, ang consistent believer. Kaya po makikinig po tayo sa mga taong binigay ng Diyos sa atin na mangusap sa pamamagitan nila ang Panginoon. At panghuli po, God will speak through circumstances. Sabi po sa Ephesians 1:11, God works all things after the counsel of His will. God can obviously use circumstances if He chooses to. And the Bible shows that He does. For example, nangyari po kay Joseph, yung mga kapatid niya po, ibinenta siya, ginawa para maging alipin. Pero po ang alam naman po na nangyari kay Joseph, kasama po pala sa plano ng Diyos yun na maibenta siya bilang slave kasi po siya pala ang magiging second in command sa emperor nung time na yun ng taggutom. Kaya naman po maraming nasalbang buhay dahil po sa buhay ni Joseph nung siya na i-promote ni Lord. After makapasa siya sa napakaraming test, una naging alipin siya, pangalawa nakulong pa siya, at bago pa siya naging pangalawa in command doon sa Egypt. Kaya naman, yun po ang ginagawa ng Diyos. God can speak through circumstances. God can open doors and remove roadblocks. If God is leading, every detail will eventually fall into place. But we must be careful. Ito po, mag-ingat lang po tayo na hindi lang po nakadepende tayo. Dapat siguraduhin muna natin yung number 1 to 3. Nagawa muna natin sa buhay natin. Tayo ay totally surrendered to the Lord. Tayo ay hindi ayon sa kalakaran ng sanlibutan at tayo ay nakapakinig na ng salita ng Diyos na we spend time in prayer and in the Word of God bago po natin ibase sa nangyayari sa harapan natin ang ating mga desisyon kasi minsan po napanlilinlangan tayo ng mga mata natin kasi nalaktawan natin yung tatlo na basic. Pumunta agad tayo na nandyan na sa harapan natin yung malaking pera, malaking kwarta na matatanggap natin. Kung kalooban ba ng Diyos, tinatanong natin, yung pala, kailangan kang mag-compromise, kailangan mong mag-red tape, kailangan mong umayon sa kalakaran ng mundo kahit na malaking pera pa yan kung hindi naman ayon sa righteousness of God, hindi kalooban ng Diyos yun. Kaya kailangan po ang desisyon natin na kung kalooban nga ng Diyos yun ay nakabase sa salita ng Diyos, sa biblical principles, hindi po sa kalakaran ng tao. Kaya ayun po, you can be sure that God will show you His plan, His will, because He said He would. God repeats this promise again and again in His Word. Listen to what He says in Isaiah 48:17. I am the Lord your God who teaches you what is good and leads you along the path you should follow. Sabi rin po sa Proverbs 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Sabi rin po, huli na sa Psalm 119:165, great peace have those who love your law and nothing can make them stumble. Sa Tagalog po, awit 119 verse 165, may dakilang kapayapaan ang mga umiibig sa iyong kautusan
Kung tayo po ay umiibig sa kautusan, ibig sabihin po nun, ginagabayan tayo ng salita ng Diyos, lumalakad tayo ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. Kung ganun daw po, walang anuman sa atin ay makapagpapabuwal. Walang makakapagbuwal sa atin, walang makapagsisira sa atin, walang makakatisod sa atin dahil tayo lumalakad sa salita ng Diyos. Yun lang po. In summary, how to discern God's will for me on a specific situation. Una po, present your bodies as a living sacrifice. Pangalawa, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think through the word of God, through His written word. Number 4, through the inner promptings of the Holy Spirit. Number 5, through giving us peace. Number 6, through the counsel of wise, qualified, trustworthy people. Number 7, through circumstances. Yun po. Pero po, ang number 1 to 3, siguraduhin po muna natin ito, nagawa natin. At ang mga sumusunod, 4 to 7, yun po ay mga confirmation lamang po kung anong sinabi ng Diyos sa ating through His Word. Amen. Praise God. Pupunta na po tayo sa ating sharing kung ano po ang habang po ako nagsasalita kung ano po ang sinabi ng Panginoon sa atin. Kung gusto niyo pong i-share. Your body is a living sacrifice. Pagka may sinabi sa si Lord na-discern mo sa Holy Spirit. Pagka dalawang, sa pitong ito, dapat dalawa magpupunta ng tatlo. Maybe through His written word. Maybe through His giving us His peace. And the other one is through the counsel of the wise and qualified, trustworthy people. Pagka yung tatlong yun ay nag-confirm sa iyo, yun na ang kalooban ng Diyos. Any of the 7 items na binigay mo, Jing. Hindi kumakon dito, present your bodies as a living sacrifice. Paano na nag-confirm sa how to discern God's will for me on a specific situation? Yan nga po yung tungkol po yan sa total surrender kay Lord. Minsan po kaya hindi po makita yung God's will kasi po hindi naman po willing sumunod sa Panginoon. Kaya po kailangan po yung total surrender sa Lord. So, sa living, present mo yung body mo sa living sacrifice. Complete surrender yung body. Opo, complete surrender to the Lord. Kasi po para pong yung di ba po, dapat po willing na, kung maaalala po natin yung Old Testament, ang sacrifice po, di ba po, pag may mga lamb o kaya yung kung ano man po yung animal sacrifice, pinapatay po sa altar. Yun po ang context ng present your bodies as a living sacrifice, which is your spiritual worship to the Lord, di ba po? Ganun din po, dapat po patay mo po muna tayo sa ating mga sariling kalooban para po tunay tayong nakasubmit po sa kalooban ng Diyos. Tulad nga yung analogy ko mo last time na pagka meron yung isang believer na tinanong yung Lord, what do you want me to do? Sabi sa kanya, sell all your possessions and go and preach the gospel to all nations. Kaya tuwag po siya, pinagbili lahat ng mga kanyang mga bahay at saka mga kayamanan. Yung kwarta, pumunta sa mission field. Kaya lang nag-fail. Sabi niya, couple of years, sabi niya, Lord, bakit nangyari ito? Hindi naman yata na-miss ko yata yung sinabi mo. Hindi nakuha mo yung sinabi ko, kaya lang hindi ka naghintay. May kasunod yun eh. Hindi ko naman sinabi sa'yo na ngayon na. Ikaw, tumakbo ka. Nagbili mo lahat, hindi pa ngayon ang ibig sabihin niyo, hindi ka naghintay eh. Tumakbo ka agad, pinagbili mo na lahat eh. Kaya sabi niya, you have to wait first yung confirmation. Yung magkukonfirm na ibang tao yun, yung nasa number 6.
So the council of qualified trustworthy people, pag nag-consult ka sa kanila, sabihin nila sa iyo kung talagang yun ang kalooban ng Panginoon. O yun, o kaya sa through His written word, pag nagbabasa ka ng Bible, kinonfirm ni Lord sa iyo yung sinabi niya sa iyo. Ito na nga yun, kamo. O saka yung inner prompting of the Holy Spirit. Yung isa kasi, kinoconfirm yung Holy Spirit sa yung sinabi niya sa iyo. Saka yung circumstances. Minsan kasi yung nagtama-tama lahat, parang puzzle ba na nagtama-tama lahat yung mga pieces niya. So, ito na nga yun, tama nga ito. Sabi galing kay Lord itong prompting na ito ng Holy Spirit sa amin. Parang gano'n yung kanya, analogy ko doon. Hintay ka lang, huwag kang padalos-dalos. Naman tong number 5, parang naalala ko yung sinabi ng pastor namin dati. Kapag ka may pinagpipray ka, tapos magbibigay ka ng desisyon, gagawa ka ng desisyon dahil sa prayer mo na yon, malalaman mo daw na galing kay Lord yung pinanalangin mo, yung ginawa mo, kapag yung ginawa mong desisyon is nagkaroon ka ng peace. Kasi once na wala kang peace, ibig sabihin hindi galing kay Lord yun, sarili mo pa rin yung sinunod mo. Kasi everything na galing kay Lord, syempre dapat peaceful ka na. Hindi ka na aligaga, hindi ka na problemado, hindi ka na nagwo-worry. Kasi siya, King of Peace siya eh. Kaya hindi ka niya bibigyan ng sagot na hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Then sa number 5, through giving us His peace, number 5. Through giving us His peace. Philippians 2:7. Yeah. At saka itong number 1 and 2, magkakuan ito eh. Related tong dalawang ito. Kasi once you present your bodies as a living sacrifice, sa intindi ko nito through Jesus Christ ito na dapat mong tanggapin si Jesus Christ as your Lord and Savior. And then, pagka tinanggap mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior, you have to sacrifice everything. Yourself, sacrifice yourself to the Lord. In what way? Inasan na nawala, hindi ko na mabasa yung iwasan mo na yung yung hindi magagandang gawain, yung mga makamundong gawain o makamundong pagnanasa. Kagaya ng? Maraming bagay, yung masyado kang palaaway sa kapwa mo, sa mga bansa, yung masyado kang, yung lahat ng mga hindi magagandang gawain. Mga makamundo. Anong mga hindi ka nais-nais, hanggang saka yung mga bisyo, yan. Iwasan natin yan, makamundo yung mga yan eh. Yung lahat ng bisyo. Yung ating pag-uugali. Halimbawa, mapanganira tayo, mapagpula sa ating kapwa. Yung mga yan, makamundo yung mga yan. At pagka iniwasan natin yan, ang Panginoong Jesucristo, through His Holy Spirit, mababago niya tayo. Okay. Ano pang mga ibang example ng mga makamundo behavior? As a new person. And babago niyang lahat sa atin. Ating katauhan at ating pag-iisip. Okay. Yan ang hindi ko rito sa 1 and 2. Kaya yung 1 and 2 mo, Uncle, kaya tama yung number 3. Kaya sabi ni number 3, kaya kailangan yung gawain natin is according to His word. Oh, yes. Kaya yun ang number 3.
Kaya tamang kaya sabi nga ni ating ito ang basic, itong 1, 2, 3. Yung sinabi mo, Uncle, yun na. 1, 2, 3, basic. Parang sabi ko magkasama ito 1 and 2 Opo. Kaya yung sinabi yung 1 and 2, kasunod niya nga, Uncle, Kasi, yun nga. But pag hindi iniwasan mo yung mo, makamundo, according to His word ng gagawin mo. pagka hindi mo inoffer sa Panginoong ating sarili sa sacrifice, hindi mo magagawa tong number 2. Opo. Kasi yan yung unang step niyan you have to isuko mo yung sarili sa ating Panginoon. At pag nagawa mo na nga, Uncle, yung number 2, pag nagawa mo na yon, ibig sabihin, ginagawa mo si number 3. Sakripisyo ang gagawin mo. Living sacrifice. Talaga magsasakripisyo tayo. Huwag nating gawin yung mga hindi kanais-nais, yung mga behavior and custom, sabi rito, na makamundo of this world, sabi niya. Yung sinasabi rito, yung mga pag-uugaling hindi maganda at yung mga gawaing hindi kanais-nais sa Panginoon. Anong yung mga yun? Marami. Pati yung behavior natin ang dapat nating ingatan. Yung masyado kang magagalitin sa kapwa, palamura, sinisiraan mo yung kapwa mo, chismis mo ng ano yung mga, ayun. At yung sinasabing customs dito of this world, ay mga gawaing hindi magaganda. Pero bago mangyari yan, isuko mo muna ang ating sarili sa ating Panginoon. Yeah, surrender everything to God. Yeah, yes. Yung 1, 2, 3 na yan, you will not do those if you are always reminded that you are the temple of the Holy Spirit. You are the church and you don't want to put anything bad or dirty, to yourself. So, yun ang iisipin mo dyan. Yun ang ano ko. You have to try to be, to align yourself with the Word of God. Saka, yun nga, hindi mo anuhin yung kaya living sacrifice kasi you will really, sacrifice yung bisyo, mga pangangalunya, chismis, pag-iinom, you are the temple of the Holy Spirit. So, you have to make sure that what you put in yourself is clean, So how can you be the temple of the Holy Spirit or the church if you are dirty? Jesus Christ, mahal na mahal niya tayo, kaya siya nagsakripisyo na pasanin ang ating mga kasalanan nang mamatay siya sa Kalbaryo. Dumanak ang kanyang dugo para linisin tayo, para tanggapin tayo ni God the Father as His children, and whatever is going to happen, we will be with Him in heaven, right? So, we have to remember the sacrifice that Jesus did on the cross. We need to sacrifice too. We have to, that's why kaya si Jesus pumunta siya rito sa lupa para ipakita sa akin sa ating lahat yung example na how are we going to live, while we are here on the earth. And what is our calling. Tsaka, parang napansin ko lang din, parang once na sinurrender mo na lahat kay God, yung buong buhay mo, parang gift niyan, magiging gift na sa atin yung discernment Madi-discern na may gift of discernment. Opo, may gift of discernment na tayo na yun ang kaibahan natin sa unbeliever pa. Kasi minsan pagka may tayo na di-discern natin, may sinasabi na si Lord na ganito, ganyan ang dapat mong gawin. Pero pagka sa unbeliever, yun yung parang yung kasabihan nila na follow your first instinct. Ganon. Instinct ko ay sayang. Yun tama talaga yung first instinct ko. Ganon. Pagka unbeliever ka, palaging ganon tama yung kasabihan, follow your first instinct. Pero tayo bilang believer, alam natin na hindi instinct yun. Alam natin na wisdom from the Holy Spirit. Wisdom from God. Kung ano man yung ginagawa natin, inaano niya tayo.
tinuturo niya yung daan, tinuturo niya yung way. Kaya yun ang, kumbaga, para sa akin yun nga, yung gift of discernment is parang automatically as a Christian ka, nagkakaroon ka nun kung talagang totaling sinurrender mo lahat kay God. Yes. Tsaka kasi pagka if you really surrender yourself to God, the Holy Spirit will always convict you. Opo, may conviction palagi. May guilt feeling agad. Yeah, that's our advantage because we have the Holy Spirit who guides us and direct us and reminds us what is, what is the truth, what we should do. He convicts us if mali yung ating ginagawa. Yeah. Meron pa ako yung tungkol dun sa sinabi ni ating kanina dun sa forgiveness. Yung narinig ko dun sa testimony ni sa CCF na pastor, sabi nga niya, ang forgiveness daw totoo, kahit hindi pa daw humihingi ng forgiveness sa'yo, yung taong yon, pino-forgive mo na. Yes. Ganun daw yung totoong forgiveness. At kasi yung iba naman, nagfo-forgive, pero sabi pinatawad ko na siya, pero ayoko na lang makasama. Pasalita lang. Ayoko na lang makasama kasi, pero pinorgive ko na siya, pero ayoko na siya makasama. Ayoko na balikan, mga ganon. So, ibig sabihin nun, hindi mo pa rin siya pino-forgive kasi hindi mo pa rin kayang makimingle sa kanya eh. Kung talagang pinorgive mo na siya, minsan yung ginagawa lang na alibay na, pinatawag ko na siya, matagal na. Ganyan, wala na yun sa akin. Pero salita lang. Sa salita, hindi mo naman makita sa action. Gawa, yeah. Opo. Kaya makikita mo lang sa action kung kaya mo na siyang kausapin na katulad ng dati, na okay na sa'yo, doon na makikita na talagang may forgiveness na. Kasi tuloy na yung buhay, back to normal na. Yeah. Hindi pa din itong how to discern God's will for me in a specific situation. Parang yung verse na God, my sheep know my voice. Parang ba? Yeah, giving us. You will hear. Yeah, God is speaking something in specific situation. Hindi ka sigurado kung galing nga kay Lord yun. Parang kaya dududa ka ngayon. Kasi nangyari sa akin yan eh. There was a specific situation si Lord na pinon sa akin ni Lord. Very strong sa heart ko nun. Nasa discipleship training kami nung nangyari yun. 2 o'clock in the morning, sinabi ni Lord, ganito ang gawin mo. Sabi ko, I'm not sure kung narinig ko si Lord o nakukuhan ko lang. Sarili lang. Ngayon, it should be confirmed ng tatlo dapat mag-confirm yan eh. Nung binuksan ko yung Bible, lumitaw sa akin yung James 1:27. Tapos, kinabukasan... Anong sabi sa James 1:27? Sa kanin yan, sa kanin. Okay. Nung kinabukasan, yung isang brother ko sa Covenant Friends ko, sinabi sa akin, kung kalooban ng Lord doon, dapat magkukonfirm yung asawa mo, sabi sa akin. Sabi ko, hindi siguro dahil pagka malaking gastos yung asawa ko, medyo alanganin sa lupa. Tapos, meron pang isang, yung number 7 kanina, yung true circumstances. Una, in-confirm niya sa written word, yung sa number 2, yung design yung scriptures. So, kasi yung pangalawa naman, yung binigyan niya ako ng peace, number 5. Peace of mind. Tapos yung pangatlo, number 7 yung pangatlo, true circumstances. At that time, pumunta sa amin. We never had this relative of mine for a long, long time. Siguro, miskin nung nasa Pilipinas sila, hindi kami nagkaganon kasi mayaman sila eh. Hindi naman kami mayaman, no? Medyo mahirap kami kaya hindi kami pinapansin. Pumunta sa amin, nagtumira pa, nagtumuloy sila, galing sila sa tour, nagtutour sila eh. The whole family. For some situation, for some circumstances, pumunta sa amin. Tapos, may pinagbibiling lote, sabi sa Tagaytay, sabi namin. Sa Mendez. Oo. Tamang-tama sa kailangan ko.
kaya yung sinasabi na true circumstances, kanyan eh. Doon mo makukonfirm kung totoo lahat yun. So, dito, dalawa na yun. Yung pangatlo, sinabi ko ngayon kay Lolo, sinabihan ko sa kanya, kinabukasan, sabi ko, mahal, itong gustong gawin ko ni Lord. Gagawin ba natin, sabi niya. Sabi ko. Pero alam ko kasi baka hindi na siya papayag. Kaya ginawa ko, kinatang ko na yung tainga ko, ayoko marinig sabi niya, alam ko negative ang sagot niya. Pag kami pinapresent ko mga may pagagawa ko sa garay, na magastos yun. Bili tayo ng kotse. Hindi wala naman kanyo, parehabang ka lang. Ganun. Pero ito ngayon, sabi ko, baka negative na naman ang response ito. Kaya tinakpan ko na yung tainga ko nung sinabi ko, mahal, itong gustong gawin sa akin ni Lord. Tapos tinakpan ko. Pagbukas, tinignan ko siya okay lang, gawin natin lahat yan. Kasi confirmation din yan nung sabi ko, di ba, yung sinulat ko sa merong kasing ano ba yung women's dreams? The dream conference. The dream conference, sa women's dream conference sa church. Tapos yung sinabi mo sa akin, nasa list ko. Okay. Yun nga, sabi ko, tamang-tama yun. Tatlong number 7, number 3, sa number 4. Nag-comply yung tatlong yun. Kaya sabi ko, ito na ang kalooban ni Lord. Saka yung through his The rest is history. The rest is history. That ministry is still there, ongoing. Kaya this is very true, Jing. This 1 to 7 na ito, this is the best ko na sa akin. Kasi discern God's will. Mimili ka sa tatlo, dalawa lang dito, pwede na eh. Kaya lang, kung bigyan ka pa ng maraming pan. Kasi similar naman yung mga yan. Ngayon, kung meron kang number 6 din, yung Council of the Wise, Qualified Trustworthy People, meron din yan eh. Yan, nangyari pa pala sa akin yan. Trustworthy? Anong hindi? Meron ka yung number 6, meron yung namin noon, yung pastor na kasama ko sa siyang kabinan friend ko. Siya nagsabi rin yan. Pastor siya. Yun ang kinaunsin niya sa akin. Ang kinaunsin niya sa akin na isa pa, sabi niya, pero sabi niya, kung talagang matutupad, kung talagang galing kay Lord yan, kailangan mag-iisa kayo ng asawa mo, sabi sa akin. I-consult mo muna sa kanya bago ka mag-go ahead yan. Kaya sabi ko, ay nako, baka hindi mo pa delikado yan kasi malaking kasos lalo. Kaya nung binisan ko sa kanya, akala ko talaga negative ang kanya, kaya tinakpan ko na yung tainga ko. Kaya hindi ko marinig sa sabihin. Yun pala positive. Sabi ko, praise the Lord. Ito na nga yun. Wala nang paltos. 100% ito. Kaya galing kay Lord Kako. Parang mo yan from 1 to 7, di ba? Yeah, and then talagang... Hindi ka number 1. Hindi ko pa yung number 1. Nag-sacrifice ka kasi Living sacrifice. Yeah, living sacrifice. You did all those. Yeah. Big sacrifice yung ginawa natin. Yeah. Yung number 2, don't copy the behavior and customs of this world. But let God transform you. He transform you. Because you parang thinking the way you think. 1 to 7, nag-confirm sa iyo. Yeah. Through His written word. Kasi yan, yung James, 1:27 ba nasabi mo. And then through the inner prompting of the Holy Spirit. Kaya, kasi yan ang number 1 na question ng mga believers. Then you have peace. How do I know that God is telling me the truth? Through the counsel of wise. Sa kanya yun. Ganun, si Abraham sa Genesis 15:15, di ba? Genesis chapter 15. Nung sinabi ni Lord sa kanya, Abraham, kung ano nakikita mo, lahat yan magiging sa iyo, sabi niya. Ano sabi ni Abraham? Anak niya. How do I know, Lord, that I can have it? Nagdudaan pa si Lord eh. Abraham, sa Genesis. Sabi ni Lord, kumuha ka ng dalawang tigalawang animals na isasacrifice mo, sabi niya. Ipapromise ko sa iyo sa dugo ng mga kapan ito na gagawin ko sa iyo, sabi niya. Alam mo ba yun, James, yung sa blood covenant ni Pastor Jerry, yung kanyang teaching. Pinangangako sa iyo sa dugong ito na gagawin ko, sinabi ko sa iyo, gagawin ko sa iyo, sabi niya.
Nangyari lahat yun, yung sinabi niya. Binigay niya kay Abraham yung sa Israel nun. Pero naman ako, ito parang nakakatawa lang. Kasi yung sa sinabi mo ating na yun sa typing, parang 'di ba, bakit parang pag malaki na, ang hirap-hirap bitawan. Meron ako na-attendan sa Victory, tungkol yan ang topic. Tapos sabi nung may nagtaas pa ng kamay, ano ba dapat ang sa 10% ba dapat sa gross income o sa net income? Tinanong pa naman. sabi kaya nagtawanan, sabi nung pastor, sagot niya lang, ano bang gusto mong ibigay sa ni Lord na balik? Yung sa gross income o yung sa net income? Yun din ang sinagot lang sa kanya. Kasi yun nga, katulad nung sinabi ni Ateng, pagka malakihan na, parang ang bigat-bigat bitawan. Tapos biglang ganun yung tanong, parang comedy lang, pero talagang tinanong talaga yun ng isa dun sa attendees. Kasi inaano nga yung 10%, kung alin daw ba, kung sa net, kukunin sa net income ba o sa gross income daw. Sa akin naman ate yung follow up dun sa sinabi ni Uncle Oscar, yung sa my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Yung sa prompting din ng Holy Spirit. Kung may relasyon ka sa Panginoon, alam mo yung voice niya, di ba? Kasi sa mundo ngayon, maraming mga voices kang naririnig. So, ano ba yung dahil may relasyon ka sa Kanya, alam mo kung ano yung voice niya. Kahit na marami kang ibang voice na naririnig. Gaya daw yan ng mag-ina. Halimbawa yung crowd. Yung nanay mo, pag tinawag ka, kahit na maraming nagsasabi, pag narinig mo yung tawag ng nanay mo, di ba kilala mo? Kasi may relasyon. Parang yung nanay din daw, pag may, kahit na maraming bata, pero pag narinig niya yung iyak ng anak niya, alam niya yung anak niya. So, yun po, kasi may relasyon tayo sa Panginoon. Kaya alam mo kung ano yung malalaman mo kung galing sa Lord, yun or hindi. So, yun. Kaya dapat talaga may relasyon ka. Kaya tama yung sa 1, 2, and 3. Kasi kung wala tayong relasyon sa Panginoon, hindi natin ma-recognize yung voice niya. Ito ba alam mo galing kay Lord, if you have peace of mind, hindi ka nagdududa. Yung number 5. Yung number 7 ba, yung Ephesians 1-11, ito pa yung story ni Joseph? Opo. Oh, yes. Isang sample po. So, parang yun yung example, yung true circumstances. Opo. Yung nangyari kay Joseph, nangyayari din sa atin eh. Marami tayong pinagdadaan ng hirap sa buhay. Marami. May mga taong pilit tayong binababa, ganyan. Yung bang may mga taong yung gumagawa ng paraan para tayo parang yung nangyari kay Joseph na ginawa ng mga kapatid niya sa kanya. Nangyayari din sa atin yun. Pero meron ding nangyayari sa buhay natin sa ngayon na mga trials. Yung bang yun parang pagsubok nga kaya trials, pagsubok. Parang kay Joseph din, sinubok siya ng Panginoon yung kanyang katapatan. Kasi si Joseph siya masyado siyang malapit sa sa Diyos, kaya at the end na-bless siya. Parang ganoon din sa atin, marami tayong pagdadaan ng hirap, pero at the end of tunnel there's a light, sabi nga. Later on, ang Panginoon may plano sa atin na maganda. Pagka nalampasan natin itong mga circumstances na ito na kahit na tayo sinusubok niya.
Kaya kung meron man tayong mga problema o meron tayong mga mga nagahihirapan sa buhay, pag nalampasan natin yan, ang Panginoon may plano sa atin. Mapapalitan ng kaginhawaan. O hindi man kayamanan, magaganda ang ating buhay. Basta't na maging matatag tayo sa Kanya. Ito di ba? Through circumstances. Parang nangyari kay Joseph, di ba? Opo. Pinahirapan siya ng mga kapatid niya. Binuli-buli siya. Tapos naging second in command siya ng Egypt. Parang naalala ko rin yung pangyayari pananampalataya natin, hindi tayo pababayaan at the end of the day, giginhawa rin tayo. Kasi hindi tayo iniiwan ng mga problema at hirap Lagi nakadikit sa buhay natin yan. Kaya dapat matatag tayo sa Panginoon. Sa pananampalataya. Naalala ko rin yung kwento, yung pangyayari naman yung kay David and Goliath. 'Di ba? Yung time na yon, hindi nila alam kung sinong ilalaban na kay Goliath. Ang laki-laki niyang tao. Pero sino ang ginamit ng Diyos? 'Di ba? Si David pinagtawan na pa sa patpatin. Tapos wala pa siyang armor, wala yung parang sling lang, ganun lang. Tirador. Opo, tirador lang. Kumbaga, sinong mag-aakala naman yung sa circumstance na yun. Minsan kasi yan yung mga ginagamit ng Diyos, yung mga pangyayari na yun para ipakita kung how great He is, kung gaano siya ka-powerful. Yes. Kaya itong mga circumstances na to, doon niya pinakikita kung gaano siya ka-powerful, kung paano niya nagagawa ang imposible na maging possible. Yang dahil sa mga yan, itong mga circumstances na to, katulad kay David at Goliath, sino ba naman ang akalain na isang patpatin, isang parang higante ang kalaban mo, isling lang, napatay niya. Kaya kung tutusin, talagang kilos ng Diyos yun. Kaya itong mga circumstances sa buhay natin, maging sa kasalukuyan, mga nararamdaman, mga nangyayari sa buhay natin, mga, sabi nga ng Uncle Nestor, yung mga trials, hindi mawawala yan. Kasi once na wala ang trials, hindi na natin kailangan si Lord. Wala na. Siyempre, kung wala ang trials sa buhay mo, sarap ng buhay mo, ba't na kailanganin mo pa si Lord? Kaya, kumbaga, itong mga trials na to sa mga nangyayari sa buhay natin, kumbaga, ginagamit din ng Panginoon yun para mas makilala natin siya at mas lalo tayong kumapit sa Kanya. Kaya ginagamit niya yung mga hindi mo aakalain. Opo. At like the shepherds, tapos si David nga, the fisherman, or yung mga mga dukha or ano ba yan yung expectin na magiging matagumpay kasi kung yun nga sabi mo pag yung mga successful na aakuin nila they're successful because of themselves, not because of God. Opo. Baga sarili naman nila ang ma-glorify. Actually, nung pumunta ako dito, nung unang pumunta si tatay nyo, nagbakasyon siya rito from Saudi. Sabi niya, i-petition nyo naman ako para makapunta ako rito, sabi niya. Tapos hindi ko naman basta sabi ko lang kay Lord. Yan nga sabi ko, Lord, make me like Joseph, sabi ko. Sinabi ko rin yan sa uncle niyo, make me like Joseph kasi marami akong kamag-anak, malaking pamilya namin. Mahirap ang buhay sa Pilipinas. So, please make it happen that our family members will be able to come here in the United States. Sabi ko. Tapos, nung dumating una sila, my parents. And then, after that, na-petition una si tatay niyo eh. Yeah, and then sunod-sunod na yung iba. Tapos sabi ko, God, you're so faithful. Okay. Thank you, sabi ko na So hanggang ngayon, dugtong-dugtong na yung petition, di ba? So I really thank God for that
But that is one of my prayers when I just, yung unang bakasyon ni Manong Ferdinand dito sa US. So, kagaya ng circumstances, kung sabi ko, Lord, kung hindi din ako tinulungan ng kuya ko noon, wala rin ako dito sa Amerika. So, make it happen. It's his heart's desire to come here, kako. God was so faithful. Kasi, sasabi kong he's so faithful because marami na tayong magkakamag-anak dito sa US. So, I really thank God for that. Ito, yung isa-share ko yung... He gives you the desires of your heart. Yung sinabi ko kanina na sa Genesis 15, chapter 15, verse 7. Sabi niya, kausap ni Lord si Abraham, sabi niya dito, he also said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it, sabi ni Lord sa kanya. Sinasabi niya kasi yung mga yung ano nakikita mo yan magiging sa'yo, sabi sa Lord. Sabi naman ni Abraham sa verse 8. But Abraham said, Sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? Duda siya, pero sinabi ni Lord, sabi ni Lord sa kanya sa verse 9. So the Lord said to him, bring me a heifer, a goat, and a ram, each 3 years old, along with the dove and a young pigeon. Abraham brought all of this to him and cut them into two and arranged the halves opposite each other. The birds, however, he did not cut in half. Then the birds of prey came down on their carcasses, but Abraham drove them away. Ganun ginawa ni Abraham, kinat niya yung mga magkakaparis niya yun. Tapos dumaan sa gitna siya sa mga yung makat na yung mga yun. Sa dugo. Yun ang nagkaroon na sila ng blood covenant ni Lord sa yun. Yun ang sa blood covenant nila sa dugo. Pero sinabi ni Lord sa kanya, I swear that gagawin ko yung sinabi ko sa iyo, sabi niya. So next week, share ko yung mga scripture na that will back up this analogy. Sinabi ni Lord sa kanya na gagawin ko ang sinabi ko sa iyo, gagawin ko. Because that's their covenant, their agreement. Yan sa mga panito na pinaghati-hati ng mga animals nito na gagawin ko yun. Sa New Testament, si Jesus naman ang sacrifice na dugo. Kasi at that time, wala pa si Jesus Christ. Kaya ang ginamit yung blood ng mga animals. But then in the New Testament, God used the blood of Jesus Christ. That's why we have a new covenant because of the blood of Jesus Christ that was shed in Calvary. We have a better covenant established on better promises. Yeah, sa verse 18 na yun, sa chapter 15 pala ng Genesis. Verse 18, sinabi niya na dito, on that day, the Lord made the covenant with Abraham and said, to your descendants, I give this land from the wadi of Egypt to the great river, the Euphrates, the land of the Canaanites, Kenizzites, Kadmonites, Hittites, Perizzites, Rephites, Amorites, Canaanites, Girgasites, Jebusites, and termites. Yan ang mga binigay nila sa kanya. Yeah, walang termites. Pinatatawa lang kayo ng uncle mo. All the mites. Ito binigay kanya. Gumawa si Lord ng covenant sa kanya. So, ginawa niyang pagputol dun sa mga hayop na yun. Yung pinaka nila, yung blood covenant. Yung dugo ng mga offering na yun. Yung sa blood covenant nila. Sa atin ang blood covenant natin sa New Testament, si Jesus Christ, yung dugo ni Lord. Yeah. Next week, i-share ko yung mga scripture na nagpapakap ng sinabi. Pero parang dyan, ang lumakad lang dyan sa blood na inano dyan ng mga animals, it's only Abraham. Hindi pa si Jesus, hindi umano si Father God kasi yung blood covenant niya. Patulad din yung mga Muslim dito sa Philippines. Di ba sa Muslim nagkukan sila, hinihiwan nila. They cut the race. They cut the race para mga dugo, para ng blood covenant. No way out yun eh. Pagka nagkangga ng blood covenant, you either die or you get, hindi ka makakalis sa covenant, hindi ka makakalas din sa covenant na yun. Death is the only one para kumalas ka dun sa covenant na yun.
Yung parang example ng mga covenant yung unang panahon. Pero yung mga Muslim, yung pa rin ginagawa nila. Yung they cut the wrist, di ba? Pinatatuloy yung dugo. Oo. Kasi they don't believe on Jesus Christ, na Jesus Christ already shed His blood in Calvary for the remission of our sins. Kasi nga, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Itong number 6 ba, ante, parang pwede na rin i-ano rito yung mga church katulad ng Iglesia ni Cristo, yung mga ganun, yung El Shaddai. Kumbaga sila kasi yung mga leaders, di ba? Dapat parang kasama na rin siya sa number 6. Kailangan yung sinusunod natin, dapat yung trustworthy people. Yeah, kaya, people. Oo. Nakakalungkot lang kasi ang daming pati iba yung sinusunod nila eh. Iba yung pinaniniwalaan, katulad yan, Iglesia, meron pa yung kay Eddie, ano ba nga yung pangalan na noon? Soriano. Opo, Eddie Soriano. Dating Daan. Is good. Dating Daan, tapos tapos sa El Shaddai. Kumbaga ganun yung mga sinusunod nila ng mga tao. Parang hindi trustworthy people. Hindi yung trustworthy. Yun nga po, kaya Yumaman lang nakakaawa. si Velarde. You have to know. Opo. Hindi naman kung sino yung mga sinusunod nating tao. Tataka ako bakit naging preacher si Velarde. Yung mga preach naman niya dahil pinapanood ko nun sa kuya ko. Yung mga message niya, hindi naman biblical, kundi binobola lang niya mga tao. Sabi nga niya yung payo, kung may payong kayo, ibaliktad niyo para masalo lahat ng blessings, sabi niya. Yun nga, binaliktad naman ng mga nanonood, yung mga audience. Ibabaliktad naman ng mga audience, ay ng mga taga. At saka nakakaawa kasi ang mga taga-sunod niya talagang mga mga mahihirap. Sila pa mahihirap. Dapat talaga alam natin kung sino yung sinusunod natin. Mga trustworthy people na alam natin na maka-Diyos. Yeah.